Good morning. Araw na naman po ng Monday. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Start your day right. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, una sa lahat, huwag tayong makalimot na tayo po ay manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Mamaya po ay makakasama din natin ng ilan po sa ating mga kapatid naman na andyan po ngayon sa Rizal. Atin pong mga kapatid sa MCGI at alamin natin sino po ang ating aabutin at sasaklolohan na sama-sama sa dako po na yan. Samantala, kung kailangan nyo po ng barangay clearance pero gusto nyo na makuha ito sa loob lang ng isang araw, ano po ba yung mga requirements at mga dapat nating gawin para mas maging madali, mabilis ang proseso? Alamin po natin sa ating Easy Lang Yan. Mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. pumunta ka sa opisina ng gobyerno tapos sasabihin sa iyo, May online appointment po ba kayo? at dahil wala, balik ka na naman. Tuturuan a step. Tuturuan namin kayo kung paano. Easy lang yan. Ito ang kadalasang problema. Maraming government offices ngayon ang gumagamit na ng online appointment system. Pero marami pa rin pumupunta ng walang schedule, kaya nasasayang ang oras at pamasahe. Kaya bago ka umalis ng bahay, siguraduhin mo muna ang kailangan mo ba ng appointment. Step 1. Alamin muna kung tumatanggap ng online appointment ang opisina. Hindi lahat ng ahensya pare-pareho ang sistema. May ilan na walk-in, may ilan naman na appointment lang. Kaya mahalagang mag-check muna sa official website o social media page. Step 2. Ihanda ang mga personal na detalye bago mag-register. Karaniwang hinihingi ang buong pangalan, birthday, mobile number, email address, at minsan ay valid ID. Kapag handa na ang mga ito, mas mabilis ang registration. Step 3. Gamitin lamang ang official website. Mag-ingat sa mga peking links na lumalabas sa social media o search results. Siguraduhin official government website ang ginagamit mo. Step 4. Piliin ang pinakaangkop na petsa at oras. Huwag basta pili ng pinakamalapit na schedule. Siguraduhin available ka sa araw at oras na pipiliin mo para hindi masayang ang appointment. Step 5. I-save at screenshot ang confirmation. Ito ang isa sa mga madalas na nakakalimutan ng marami. Kapag may screenshot ka ng appointment details, madali mo na itong maipakita kapag kailangan. Secret tip. Ito ang hindi alam ng marami. May mga bagong slot na lumalabas kapag may nag-cancel ng appointment. Kapag puno na ang schedule, subukan mong mag-check ulit sa ibang oras o sa susunod na araw. Bonus hacks! Gumamit ng active email address, i-check palagi ang spam folder. At ilagay agad sa calendar ng cellphone ang appointment date para hindi makalimutan. Sa loob lang ng ilang minuto, pwede ka nang magkaroon ng appointment at makaiwas sa mahabang pila. Mas kaunting abala, mas mabilis ang proseso. I-save mo ito para sa susunod na may asikasuhin kang government requirement. At i-share mo ito sa mga kaibigan mo at kapamilya mo. Dahil dito sa Easy Lang Yan, mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan. Nakamamanghang pagmasdan ang mga ibon na sabay-sabay na lumilipad at para bang sumasayaw sa kalangitan. Pero kung papaano nila itong nagagawa, yung mga paggalaw na katulad nito, na hindi sila nagkakabanggaan, ano kaya ang nasa likod nito? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Let
Naranasan mo na bang tumingala sa langit at makakita ng napakaraming ibon na tila sabay-sabay na sumasayaw sa himpapawid? Umiikot, lumiliko, at nagbabago ang buhis na parang iisang nilalang lamang ang kumikilos. Ito ay tinatawag na bird murmuration o sabayang paglipad ng mga ibon. Sa ibang bansa, mas kilala ito sa mga ibong starling. Ngunit mayroon ding mga uri ng ibon sa Pilipinas na nagpapakita ng kahalintulad na sama-samang pagkilos sa paglipad at paghahanap ng matutuluyan. Kabilang dito ang mga maya, balin sa sayaw, mga tagak, at maging ilang uri ng mga ibong madalas nating makita sa ating bansa. Coordinated at well-choreographed kung ilarawan ang kilos ng mga ibon. Sabay-sabay silang lumilipad. Alam agad ng bawat isa kung kailan liliko, bibilis o babagal. At ang nakamamangha, wala naman talagang leader o alpha na nag-uutos sa kanila. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang bawat ibon ay maingat lamang na tumutugon sa galaw ng mga pinakamalapit na kasama nito. Sa loob lamang ng mabilis na sandali na ipapasa ang galaw sa buong pangkat, kaya well-coordinated tingnan ang kanilang kilos. Hindi lang ito magandang tingnan, mahalaga ito sa kanilang kaligtasan. Ang bird murmuration ay tumutulong upang malito ang mga mandaragi. Kapag maraming ibon ang sabay-sabay na kumikilos, nahihirapan ang mga umaataking hayop na pumili ng target. Nakatutulong din ito upang manatiling ligtas ang grupo at mas madali silang makahanap ng direksyon at pahingahan. Sa simpleng pananaw, ordinaryong paglipad lamang ito ng mga ibon. Ngunit higit rito, makikita natin ang pambihirang kaayusan sa bawat galaw ng mga ito. Libo-libong ibon, ngunit tila iisa ang pagkilos. Walang sigawan, walang utos, ngunit may pagkakaisa. Tunay na wonder of creation mula sa creator ng kaayusan. Meron pong isang pagsusuri na hindi kailangang kunan ka ng dugo para makatulong na matuklasan ang ilang problema sa ating mga tiyan. Ano nga ba ito at papaano itong ginagawa? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Madalas ka bang makaranas ng pagsakit ng sikmura, kabag o paghapdi ng tiyan? Maaaring irekomenda ng doktor ang isang pagsusuri na tinatawag na upang masukat ang carbon dioxide na nabubuo kapag pinoproseso ng H. pylori bacteria ang urea sa tiyan.
Ang pagkakaroon ng carbon dioxide na ito ay maaaring senyales ng active H. pylori infection. Ang test ay hindi masakit at karaniwang natatapos sa loob lamang ng 15 hanggang 30 minuto. Kapag positive ang resulta, maaaring may active H. pylori infection na nangangailangang gamutin. Ang urea breath test ay isa sa mga pinaka-accurate na paraan upang matukoy at masubaybayan ang H. pylori infection. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Hindi po natin alam kung kailan darating yung mga biglaang gastusin o kaya yung mga pagsubok na dumadating naman sa atin. Kaya paano nga ba makapagsisimula tayo ng tinatawag na emergency fund kahit na paunti-unti lang? Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Minsan, nakakaranas tayo ng mga biglaang pangangailangan. Halimbawa na nito ay ang mga medical needs, mga biglaang bayarin na bills, mga gamit na sira na dapat ay ipaayos agad, at lalo na kung ito ay family emergency. Kahit na hindi pa natin ito nararanasan, ay dapat pa rin maging alerto tayo sa mga mangyayari. Kaya dapat ay magkaroon tayo ng savings para kung sakali man na ito ay mangyari, ay meron tayong pera na nakatago. Kaya ito ang ilang mga tips on how to save for emergencies. Start small. Kahit maliit na halaga kada linggo o buwan, ay malaking tulong kapag naging consistent ka. Pay yourself first. Pagkatanggap ng sweldo, magtabi agad para sa savings bago gumastos sa ibang bagay. Separate saving account. Keeping your emergency fund separate from your spending money reduces the temptation to use it for non-emergencies. Extra income. Kung maaari, ang mga bonuses, gifts, or extra income ay ilaan na ito para sa savings account. Track your progress. Regular na i-check ang iyong savings. Kahit maliit ang nadaragdag, ay progress pa rin iyon. You don't save what is left after spending. You spend what is left after saving. Start where you are, save what you can, and let consistency do the rest. You can do it! Atin na pong puntahan ang ating mga kapatid sa dako po ng Rizal. Alamin natin sino po sa ating mga kababayan ng ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po sa inyo dyan sa Rizal. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Magandang umaga po sa lahat ng ating kasambahay na nakatune in ngayon sa iba't ibang dako. Narito po tayo ngayon sa San Mateo National High School at kasama natin ang MCGI Youth mula sa Municipality ng San Mateo dito sa Rizal. Muli sa pagpasok ng school year 2026 to 2027 ay nakiisa ang MCGI Youth at MCGI Bible Readers sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela sa mga paaralan. Nag-donate ang MCGI Youth ng cleaning materials sa Ginayang National High School at nagsagawa ng beautification ng school facility sa San Mateo National High School. At syempre, hindi rin magpapahuli ang MCGI Youth sa iba't ibang dako ng aming probinsya. Sa kabuuan ay may 16 na schools ang pinagkalooban at napagserbisyuhan ng MCGI Youth sa buong Rizal. Kasama na ang city at municipality ng Antipolo, Teresa, Morong, Baras, Cainta, Taytay, Binangonan at Angono. Sa kabuuang bilang ay mayroong 250 na MCGI Youth volunteers sa buong Rizal ang nakibahagi sa gawaing ito. Namahagi rin ng cleaning materials tulad ng dustpan, walis, trash bins,
mga basahan at iba pa na nagkaloob din ng mga printing supplies para sa mga guro at disinfectant para sa mga classrooms sa 16 na schools sa Rizal. Nagtulong-tulong rin ang MCG Ayut sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga upuan at nagpintura ng mga school assets and facilities. Muli po, salamat po sa Diyos at mananatili po ang masiglang paggawa ng mga MCG Ayut dito po sa aming probinsya. May pagbati po ang MCG Ayut dito sa San Mateo. Ready? 1, 2, 3. Mula po dito sa San Mateo, Rizal. Kami po ay bumabati ng To God be the glory, pag-ibig! Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isang tatay na pinagsasabay sa bayang iba't ibang trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Minus, multiply. Ako po si Ray Anthony Llorin, 42 years old, nakatira sa Bacoor City, Cavite. Dati po, isa akong teacher, simula po 2008, tapos kalaunan sa katagalan po, na-assign po ako as bilang school principal. So simula po 2017 hanggang 2022. Dahil po sa pagpalit ng pag-aari ng school, napilitan po akong mag-resign. After ko po mag-resign is wala po akong ibang pinasukang trabaho. Nag-isip na lang po ako ng paraan para kahit papaano is ang pagkakakitaan. Nahanap kong pagkakakitaan is yung tutorial. Since yung asawa ko po ay nagtuturo sa isang school din, doon na rin po nire-recommend nila ako na maging tutor ng mga estudyante po doon sa school na tinuturoan ng asawa ko. Pagkatapos po noon ng pag-tutorial is pinasok ko na rin po yung pagtatahi. Since may background naman po ako ng pagtatahi kasi siguro naman ako na rin sa nanay ko ang pagtatahi kasi yung nanay ko is nananahi talaga. Na-adapt ko na rin po yung pagtatahi kaya tumatanggap din po ako ng pagtahi ng mga uniform, mga repair, pati po pagtatahi ng mga sofa or nag-upholstery rin po ako. Pati po ang paggagawa ng seat cover ng mga motor. Lahat po ng may kanalaman sa pagtatahi, yun po, kinukuha ko hanggat may kaya ko pong tahiin, ginagawa ko po. Aside po sa pagtatahi, pag-tutorial, pinasok ko rin po yung pag-organize ng mga hiking. Kasi before, hilig ko yung umakyat ng bundok. Kalaunan, pinasok ko na rin yung pag-organize ng mga event ng pag-hike ng mga bundok. Yung mga bundok po na ino-organize ko is dito lang po sa sa Luzon, sa specifically po sa Batangas, Zambales, sa Bataan, sa Benguet area din po, Baguio. Pinasok ko po itong mga trabahong to dahil siguro po sa hirap na rin po ng buhay ngayon. Ayaw ko rin pong maranasan ng aking pamilya yung mga pagkukulang na kakailanganin nila. Iniisip talaga na kahit pa paano is makakuha ako ng pagkakitaan para matustusan yung mga pangangailangan sa amin sa bahay, tina rin po yung sa anak ko. Wala po kasi kaming wala rin po kasi kaming permanenteng tirahan. So kailangan po talagang maghanap ng pagkakitaan para matustusan yung mga babayarin sa tirahan, sa kuryente, sa tubig. Siguro yung yung pinakamatinding naging problema na naranasan namin is yung time na nawalan ako ng trabaho. Kasi hindi naman agad-agad nagkaroon ako ng almost 1 year din akong walang trabaho, walang pinagkakitaan. So umabot sa time na nangutang kami sa mga kamag-anak o kahit sa mga kakilala para may makakuha lang na may pabili ba ng pagkain tsaka sa mga babayarin. Yung mga ginagawa kong pagkakitaan, sapat lang din po yung nakukuha ko. Pero kahit paano po is, kumbaga magaan na po yung namin, yung pamumuhay ngayon. Hindi kagaya nung dati nung nawalan ako ng trabaho na talagang hirap po kami. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng susunod namin pagkain sa kinabukasan. Ang motibasyon ko siyempre yung pamilya ko. Kasi yun nga, isa yun sa mga iniisip ko na pinagsisikapan ko na kahit paano is matustusan yung mga pangangailangan ng
pamilya ko. Kahit busy po ako sa kunyari sa mga pagtatahi, ako naman is time management. Since ang asawa ko naman is may trabaho, tapos yung anak ko is nandyan, nagagawa ko pa rin na magluto ng pagkain nila. Tsaka pagkatapos ng trabaho ko ng alas 5 or alas 6 na ng gabi, banding na kami ng kaming pamilya. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit papano alam ko po sa sarili ko na hindi kami pinapabayaan. Kasi nakakasurvive kami sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Sa tingin ko rin is alam ng Diyos na may kailangan kami, binibigay niya naman. Kasi may mga times na pag wala kami, may mga dumadating na customer kunyari na magpapatay. May mga times din na pag may bibigla na lang na may magko-contact sa akin para magpa-organize ng client. Bilang tatay, isipin lang lagi natin na tayo dapat ang maging provider sa ating pamilya. Isipin natin lagi yung pamilya natin. Gawin natin silang inspirasyon para maging masipag tayo at huwag tayo mawala ng pag-asa. Tsaka kung ano yung mga alam nating gawin para kahit paano is matustusan ng ating pamilya, gawin natin. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan para alamin naman ang kanilang pananaw sa isang issue. Kung ano sa palagay nila, ang paggawa ba ng mabuti ay isang moral na obligasyon o isang malayang pagpipilian lamang? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at atin din po namang tunghayan ang mga sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Para po sa akin, ang paggawa ng mabuti ay isang malayang pagpipilian. Kasi may karapatan po tayong mamili kung ano pong gagawin natin. Kaya gamitin po natin itong kalayaan na to para gumawa po ng mabuti. Unlike po kapag sinabi po nating obligasyon, obligado po tayong gawin ang isang bagay. Kapag malaya naman po tayo, syempre yung puso po natin ang gagamitin po natin kung gusto po natin gumawa ng mga bagay. Lalo-lalo na po kapag gagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao na hindi po tayo nag-expect ng kapalit. Kumbaga, ginagawa po natin kasi gusto po natin. At dahil din po dito, gumagawa po tayo ng mga mabuting gawa sa ating kapwa-tao kasi ito po ang utos ng Diyos. Dahil dito, parang mas masaya ka po sa mga ginagawa mo, hindi ka po parang ginagawa ko to kasi may kapalit or what. Ginagawa po natin yung mga bagay kasi galing po sa ating puso yung kalayaan po na yun. Para sa akin, ang paggawa ng mabuti ay isang moral na obligasyon at ito ay choice o kagustuhan din. Dahil ang paggawa ng mabuti, masasabi nating mabuti yung ginawa mo kung choice mong gawin yun. Kasi halimbawa, bigay ka sa isang nangangailangan pero napilitan ka lang. Mabuti siya kung sa face value pero since napilitan ka lang, para sa akin hindi siya considered na mabuti. Pero kung nakita mo na may isang tao nangangailangan, bilang isang tao rin, meron kang moral na obligasyon na tulungan mo yung kapwa mo tao. A bit of both. Kasi siyempre may kakayahan po tayong gumawa ng mabuti. So might as well nagawan po natin yung kung sino yung kaya nating gawan po. And at the same time, meron na rin po yung choice na yun na hindi, of course, pwede rin po yung parang magawa nyo kahit na hindi nyo po sinasadya, hindi nyo intention. Pero at the same, talaga yung parang, meron din po kasi yung intent sa likod po nun. Yun nga yung sinasabi po nun sa ibang mga paksa na mukhang maganda yung ginawa niyo po pero hindi pala maganda yung intention na pinanggalingan nun. O kaya yung nagkamali ka nga pero nanggaling naman po sa mabuting intention, ganun. So parang, opo, naniniwala po ako na may obligasyon po tayo na gumawa ng mabuti. At the same time, dapat na piliin po natin gawin yung mabuti. Ang paggawa ng mabuti, parang pagpipilian mo yun eh.
ganito kasi yun eh. Nasa sayo yun. Kasi dalawa namang bagay eh. Para masabi mong may pagpipilian ka, may dalawang bagay yun. Dalawang bagay yun. Pwedeng mabuting dalawa, pwedeng mabuti rin, pwedeng masama yung isa. Nasa sayo kung gumawa ka, kung gagawa ka ng mabuti. Kasi may maidudulot na mabuti yun sa'yo. At kung pipili ka naman ng masama, nasa iyo yung liability, nasa iyo yung consequence ng gagawin mo. Para po sa akin, ang paggawa po ng mabuti ay isang moral na obligasyon kasi yun po ang tama at dapat po natin gawin. Halimbawa po, kapag may nakita po tayong nangangailangan ng tulong, tutulungan po natin siya or gagawan po natin siya ng mabuti kasi yun po yung tama. Bilang bahagi po ng komunidad, ang paggawa po ng mabuti ay obligasyon po natin upang mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Sa larangan ng ethics at social psychology, matagal nang pinag-aaralan kung ang paggawa ng mabuti ay bunga ba ng moral na tungkulin o ng malayang pagpapasya ng tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang empathy, konsensya at mga pamantayan ng lipunan ay malaki ang impluwensya sa paghubog ng moral behavior at sa pagpili ng tao sa pagitan ng pansariling interes at kabutihan ng kapwa. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na dahilan kung bakit dapat gumawa ng mabuti ang tao? Doon po sa 6 ng Galacia, ang salita ng Diyos ganito. Sa 6Gs, Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. yan, yung salitang samantalang tayo'y may pagkakataon. Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ito po, obligasyon ito eh. Magsisigawa tayo ng mabuti sa lahat. Yung palang paggawa ng mabuti, obligasyon pala yun eh. It is not optional. Ang naging ano ng tao ngayon, ang ating kalakalan, ang set of mind natin, para bang yung paggawa ng mabuti sa kapwa, it's optional upon your decision. Hindi po eh. Sa diwa ng Biblia, it's obligatory. Kasi pag hindi ka gagawa ng mabuti, may kakalagyan ka. May wakas ka na pupuntahan. Kaya dapat nating tratuhin ito something which is obligatory. Yung paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Bakit natin masasabing ang paggawa ng mabuti ay obligasyon? Hindi po yan optional o yan at your choice. Hindi po. Santiago 4:17. Pakinggan niyo. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. May kasalanan pala pag hindi mo ginawa. Eh, di ibig sabihin may obligasyon kang gawin. Tama ba yun? Pag alam mong gawin ang mabuti, hindi mo naman ginagawa, kasalanan sa'yo. So, ang paggawa ng mabuti, obligasyon. Doing what is good must be treated by us as an obligation. It is not something optional or it is not something of your own choice and will. No. Ang paggawa ng mabuti, siya po ang kalooban ng Diyos sa atin. Efeso 2:10. Pakinggan nyo. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan. Tayo ginawa para sa mabubuting gawa. Our bodily structure and constitution, even the mindset that God have put in our brains, yan po lahat na yan ay fit o lapat sa paggawa ng mabuti.
We have all the capabilities to do what is good in the sight of our Creator. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. At sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng mabuti sa lahat. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Panoorin po ninyo. Salamat, Day. Kaya ka, Nay? Kaya man, Yun sa nila. kapoy ko. Pinagkuha ko basura. Salamat, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat dong. Salamat kayo dong. Pwede tayo mga tubig sa papa. Salamat kayo dong. Oo. Salamat, ma'am. Salamat kayo, mama. Salamat, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Akong bayad. Ha? Adik na. Salamat kayo. Salamat kayo, ma'am. Salamat, ma'am. Saan na ni? Muna. Nabaligya dahil ni? Oh, matimbang. Kani? Oh. Salamat kayo dong. Gatang ni si mong papa. Oh. Ay, salamat dong ah. Kwarta na ko ani dong. Yung karton po? Oh. Salamat kayo dong. Salamat kayo dong. Ato na ko dong. B-boy. Ano yung mga anak tay? Naa dito sa kuan nagbantay po sa yang manghod nga na kuan ay takip. Kung baligya lagi din. Ay tambal. Salamat dong. Ba't yun naman ginawa yun? Sorry mo dito. Saya, at the same time, nakakatakot din kasi wala akong kalaban-laban eh. Wala rin akong, kaya sinabihan ko na lang sila na mag-sorry and buti na pumayag sila and doon masaya din ako doon para sa matanda. Yung matanda, kawawa eh. Tapos hirap na tapos aninit pa. If may na-encounter sila doon, dapat nilang tulungan kasi hindi naman deserve ni sa matanda yun eh. Kasi hirap na hirap sila and hindi natin pwede tolerate yung ganun. So, bale, pwede natin sila turuan ng leksyon pero like, or salita lang, hindi ganun like physical,
Tuloy pa rin po ang ating namang mga medical mission sa iba't ibang dako. This time ay mayroon po tayong ongoing sa Barangay Sibul, Orani, Bataan. At tayo po'y makibalita doon ngayon kung kumusta po ang atin pong pinasimulan na pong registration kanina pang 5 o'clock in the morning. Tatagal po yan hanggang alas 9 ng umaga. Good morning po dyan sa inyo sa Barangay Sibul, sa Orani, Bataan. Rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa ating ngayong umaga. Live po tayo mula rito sa Barangay Sibul, Orani, Bataan, kung saan patuloy pa rin po ang ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng medical mission. At gaya po ng sabi niyo Kuya, alas 5 pa lamang po ng umaga ay open na po ang ating registration. Kasabay rin naman po ng pagdating ng ating mga kasambahay or ng ating mga kababayan para po sila ay agad na makapagpa-register sa kani-kanilang services na ia-avail ngayong araw. At dahil po sila ay maagang naghanda, maging po ang ating mga volunteers and staff, ay meron din po tayong pinrepare para sa lahat na libreng almusal. Ayan po, meron po tayong mainit na lugaw sa umagang ito. At syempre po Kuya, dito po sa ating medical mission ay meron pa rin po tayong process na sinusunod kung saan after po nilang makapagpa-register, pwede na po silang mag-proceed sa ating vital signs area. Nandyan po yung ating mga kasama from UNTV News and Rescue Team at yung iba pang pong volunteers kung saan sila po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information na kakailanganin po ng ating mga doctors mamaya. And then after that, ay pwede na po sila magtungo sa kanilang respective waiting area para naman po sa consultation with our doctors. At syempre, kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors mamaya, ay hindi na po nila kailangang pa or maghanap ng gamot sa butika, no? Hindi na po nila kailangang gumastos pa. Ayan. Para makabawas din po, ay available po yan at pwedeng-pwede po nilang kuhanin ng kanilang gamot ng libreng-libre mula sa ating MCGI Pharmacy. At ang atin po mga ino-offer or available services ngayong araw, Kuya, meron po tayong adult medical consultation, meron po tayong pediatric consultation, dental services, meron po tayong dental check-up with tooth extraction. Sa optical naman po, meron po tayong free eye check-up with free reading glasses, ECG and CBG. At sa atin naman po mga kasambahay na may gustong ikonsulta sa kanilang mga legal matters, meron po tayong attorney or lawyer mamaya. Diyan naman po sa ating legal consultation area. At syempre po, hindi po mawawala ang ating free haircut or libreng gupit ng buhok para sa mga kababayan po nating kalalakihan, hatid naman po sa atin ng ating mga kasama sa MCGI Barbers. At sa mga kababayan po natin na malapit lang dito sa ating area, pwedeng-pwede pa rin po kayong humabol dahil open pa po ang ating registration hanggang mamaya pong 9 a.m. or alas 9 po ng umaga. Dito lamang po ito sa Sibul covered court o sa Sibul Basketball Court dito po sa Orani, Bataan. And po, pwedeng-pwede pa po kayong humabol. Kaya kung kayo po ay may dinaramdam or gustong ipa-check up, welcome po kayo dito sa ating medical mission. At syempre po, sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kababayan, lahat po ng services dito na kanilang matatanggap, maging ang gamot at pagkain, ay hindi po nila kailangang bayaran. Lahat po iyan ay libre at gaya rin po ng ating laging pinapaalala na lahat po dito sa medical mission ng MCGI, lahat ay welcome regardless po kung ano ang inyong lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. At welcome na welcome po kayo, kaya magtungo na lamang po kayo dito sa ating venue. At kita-kits naman po tayong muli sa ating MCGI Clinic Updates next Monday. Nandiyan naman po tayo sa Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. At ito po muna ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa diyan po sa ating mga kapatid sa MCGI na nariyan ngayon sa atin po namang patuloy na pag-abot sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan pa rin itong ating ginagawang medical mission. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Huwag po kayong mag-atubili. Maaari po kayong magsadya dyan po ngayon sa ating ginagawang medical mission. Ano man po ang inyong wika, lahi, kulay, ano man po ang inyong religion. Ito po ay ating pong ginagawa na walang pagtatangi
tayo po ay sama-sama naman na nagtutulong-tulong para po naman yung ating mga kababayan na nangangailangan ng mga ganitong serbisyong wala kayong anuman pong babayaran ay makapag-avail po tayo. Yan po ay wala kayong iintindihin, hindi po kami naghahanap ng kapalit o kung ano pa man, wala po bayad yan. Maaari po kayong makapunta sa atin po ngayong location dyan po sa Barangay Sibul, Orani, Bataan. Kasabay po nito ay nag-aanyaya pa rin po tayo sa ating po naman sinasagawang Massive Donation. Mamayang gabi po ang ating ika-6 na gabi na. Mamayang PM Philippine Standard Time. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. Ito'y pag-aaral ng mga doktrina at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating segment, The Rise and Shine, dito po naman sa programang Good Morning Kuya, ay sumasa inyo po 6:30 in the morning every Monday. Samantalang ang ating mga public services ay nagpapatuloy pa rin po sa ating serbisyong bayanihan program, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po yan ng hapon. Ang atin po mga MCGI Charity Centers ay naglilingkod naman sa inyo sa iba't ibang dako. Kagaya po ngayon, every Monday din po ito sa Valenzuela City sa number 22T Serrano Street, Marulas. Yan po ay nagpasimula na kanina ring 5 o'clock ng umaga ang registration hanggang 9 o'clock po yan. Pag Tuesday naman po, nasa Parañaque City po tayo sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. Samantalang pag Wednesday po, ang atin pong MCGI Charity Center ay naglilingkod sa inyo dyan sa Quezon City sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon. At pagka Thursday po, ang ating MCGI Charity Center sa Tagum City, Davao del Norte ay maaari po ninyong mapuntahan sa Acaso Compound, Barangay Apocon. Samantalang kapag Friday, ang atin pong MCGI Charity Center Marikina City at Tuba Benguet ang inyo pong maaaring puntahan. Sa Marikina po, nasa number 141 E. Rodriguez Avenue at sa Tuba Benguet naman po sa 3rd floor Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At Lunes hanggang Biyernes po, ang MCGI Diagnostic Center naman po ay nagbibigay ng mga libreng serbisyo dyan po sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Lunes hanggang Biyernes po yan. And this coming Monday, June 22, dyan po tayo sa Barangay Pag-asa sa Orani, Bataan. Meron din po tayong sasagawa po dyan na medical mission. Samantalang ang atin pong free store located sa Bagak, Bataan, sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Maaari din po ninyong mapuntahan every Tuesday and Thursday dun po sa mga may hawak po ng stub na ibig na makapag-claim ng kanila pong mga items na pwede nilang makuha ng libre, walang anumang babayaran. Kung hawak po ninyo yung stub po na yan na ini-issue po sa inyo, maaari po kayong makapagsadya sa ating MCGI Free Store. On that note, nagpapasalamat po tayo minsan pa sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Mananatili pa rin pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Iiwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na anuman ang pagsubok na ating pinagdaraanan, mayroong Diyos na laging nakaalalay at handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Sa kanyang rendition ng awiting, alam niya. Narito po si Brother John Casey Inocencio para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. Pleasant morning sa inyo pong lahat. Keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Good night. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan, iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Wow.
ama ay ilapit, iyong kahilingan sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't pagpadadaig kahit nalulumbay ang pagtasang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit, iyong kahilingan sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit, iyong kahilingan sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mong isibalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit, iyong kahilingan sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mong isipan. Ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo masabi, Siya ang may alam.